Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So sa video na to, samahan nyo kung magpalit ng ating brake lever para sa ating NMAX version 2. So dumating na kasi yung in-order natin sa Shopee. So itong RCBE2 na brake lever. So papalitan natin yung stock na brake lever sa ating NMAX kasi yung nagagamit pa naman siya, no? Hindi naman siya sira. Yung problema nga lang is yung paint niya is nag-fade na dahil sa matagal nang ginagamit dahil sa friction. Kaya nawala yung pintura. Kaya papalitan natin itong bago nating RCB na brake lever. No? So ito yung itsura niya, guys. So plug and play lang naman daw to. So, tignan natin kung plug and play nga ba talaga or kailangan natin mag-adjust. But, yan. Samahan niyo ako, guys. At baka interesado din kayong bumili nito, makapag-decide kayo kung sulit nga ba itong bilhin or ano. So, let's go. So, kung makikita nyo, di ba? Yung stock na brake lever natin, nag-fade na yung pintura niya eh. So, sa kabila naman. Nyo. Nagagamit pa naman siya, pero yun nga lang, hindi na siya magandang tignan, kaya kailangan na natin palitan. So, ito nga ulit yung brake lever natin. So, may palatandaan naman to, guys, kung alin dito yung sa left and sa right. So, kita nyo ba yan? Ito yung sa left, and then ito naman yung sa right, kaya hindi kayo malilito sa pagkabit. So, yung tools na gagamitin natin, hindi ko pa na-check, pero I think, ito. So, 10mm. So, ito yung gagamitin natin, 10mm. Yun. Tanggal na siya. Wala na siyang thread, pero hindi pa siya natatanggal. Weird naman ito. So yun na nga, guys, natanggal na natin itong dalawang brake lever sa ating NMAX version 2. So medyo nahirapan na ako sa pagtanggal nung una kasi mahaba pala itong bolts bang tawag dito. Mahaba pala to. So kailangan mo talaga siyang paikutin pa. Tapos hilahin. Pero yun nga, natanggal na natin. Tignan natin kung magkaparehas lang ba sila ng sukat. Parang parehas lang naman. Mas malapad lang to, no? Oo. I think magkasukat lang talaga sila. Kaya kabit na natin to, guys, para malaman natin kung sakto nga ba talaga. So, punasan muna natin na mawala yung namuong dumi. Tapos lagay natin. Parang alanganin ata. Alanganin ng konti ah. Tapos lagay natin tong nut and bolt niya. Kinabahan ako doon, guys. Kala ko di mapapasok eh. Higpitan na muna natin ito dito sa taas. Tapos dito naman sa baba. Yan. Kabit na. Kabit ko lang to isa, guys, para makita nyo yung
final look ng ating NMAX version 2, no? Kung bumagay ba o hindi. So, kinabahan ako kanina guys, kala ko hindi papasok eh. Pero naikabit naman natin. Hindi na natin kinailangan na mag-DIY or butasan yung ano. So, kabit ko na lang to para matapos na to. So, naikabit na natin yung dalawang brake lever natin guys. So, ito na yung sa right. Na-adjust ko na din yung tamang height, no, from the throttle or handlebar sa brake lever. Ito pala yung throttle. Yun nga yung throttle. So from the throttle to brake lever, then dito naman sa left, adjusted na din to. So yung masasabi ko lang guys, hindi pala siya ganun kadaling ikabit, no? Kasi kailangan mo siyang puwersahin ng konti para sumakto yung butas nitong sa motor at dito sa brake lever, no? So kala ko kanina kailangan ko pang butasan kasi nga kung sisilipin mo ay may kita mo pa yung itong silver na to or yung brake lever. Kaya yung ginawa ko, pinasok ko ng konti para talaga sumakto yung mga butas nila. Check pa natin to kung kumusta ba yung magiging performance ng brakes ng ating motor. At in terms of looks naman, think okay naman siya, no. Yung nagustuhan ko kasi sa kanya is maikli lang yung brake niya or yung lever niya, hindi katulad dito sa stock na masyadong mahaba, no. So hindi siya aesthetic tignan, but ito napaka-aesthetic tignan ito kasi nga maikli lang yung lever. So saktong-sakto sa kapag kunwari isa or dalawang daliri lang yung gagamitin mo pang brake. And adjustable din siya, kaya maganda talaga tong brake lever na to. Maganda din yung build quality niya. May mga gasgas nga lang sa mismong brake lever. So I think pag tumagal to ay magfe-fade din ata itong kulay silver. Kasi parang pintura lang naman to eh. So, hindi katulad dito sa halimbawa dito sa aking grab bar, naka-buffing kasi to kaya hindi na to magfe-fade, hindi kasi to paint. Yung kailangan lang gawin ay lagyan to ng metal polish. So i-maintain to siguro every week, lalagyan ko to ng or papahiran ko to ng metal polish para maging makintab pa rin siya. Ito I think parang magfe-fade pa rin to, pero hindi siguro ganito kalala kagaya nito na kita mo talaga yung difference, no. So kung nagbabalak kayong bumili sa brake lever na to, I think may re-recommend ko naman to sa inyo guys. Kasi yung presyo niya nasa less than 1K. So nasa 700 pesos lang ata yung bili ko dito. And kung gusto nyo yung kulay silver, so gaya nitong sa akin, make sure lang na nakaabang kayo parate sa shop, doon sa Shopee, no. Kasi parating out of stock kasi yung silver. Or kung interesado kayo sa product na to guys, maglalagay na lang ako ng link sa description box. So ito yung again, ito yung box niya. Wala namang nagbebenta ng fake na ganito. So yung ilalagay ko na link is yun yung shop na binilhan ko sa lever na to. Kaya check out nyo na lang doon guys. So yun lang naman itong video na to guys. Kung may tanong kayo tungkol sa product na to, please comment it down below at sasagutin natin yan. At kung gusto nyo ng update tungkol sa brake lever, comment it down below as well at baka magawa natin ng video soon. So again guys, if you like this video, please leave a like and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video.